Yan, tara, check upin natin yung ginawa natin kanina. No? Kaya aircon po ako kasi ang init. So yan, ginawa po natin kanina to. No? At iniksian na natin, pinutol natin yung wire nito, tas kinabitan natin ng ganito. Pati po to, no? At idinugtong natin dito. Ayan, no? So meron na po tong bumbilya tsaka ano, ayan, oh. Oh, 'di ba? Ready for pagpaparami na lang, no? Parami tapos papisa, benta, pwede na. Pag marami na tayong breeders at saka layers, no? Naka-ready na rin 'yan, no? Mamaya ayusin pa natin 'to. Ayoko may mga nakaganyan-ganyan na wire, no? Kasi dito, inuminan 'yan ng growing pen natin oh. Kailangan walang mababasa diyan. Dito din, no? Ayan. Kaya kailangan ma-secure natin tong mga tali. Okay? Itong mga pasisiw natin, kahit hindi na po ilawan, okay na sila. Naiinitan na nga po, no? Ayan, no? Ayan. Yan pa lang yung initial natin na naparami. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 po na lalaki yan. No? Tapos yung light colored, ayan yung mga yan, babae po. No? So, iniisip ko kung ihiwalay na natin yung lalaki sa babae para at least, no, makapagbenta po tayo ng minimum 100 pieces na day old chick or RTL, nakahiwalay po yung lalaki, no? Malalaman natin kung ilan yung isasama natin sa 40 babae, ganyan po, no? So ganun po, or kung ilan yung gusto ng customer natin na bilang ng lalaki. Sobrang init po, kaya kanina tiniis ko kahit sumasakit ulo ko, no? Hindi ko kaya talaga, init din kasi po talaga, no? Ayan, kaya nag-decide na rin tayo na sana palari na po tayo dito sa quail farming natin. Kumita na sana tayo ng malaki, no? Yung tipong sa isang buwan, kumikita tayo ng 60,000, 70,000, no? Sa pagbebenta ng RTL day old. Ay, patay tayo dyan. Tapos may mga sinusuplayan pa tayo ng quail eggs, no? Supermarket, sa palengke, no? Yun po yung dream ko. Yung maging stable yung market, no? Ayan. Ang dami na ng itlog, ayun no? Ayan oh. Itlog. Itlog. Kunin na natin tong mga to kasi po mahirap rin at lalo baka mabasagan tayo. Kunin na natin. Ayan. Ganyan ginagawa ko po, no? Para at least maagapan natin yung mga itlog. Ayan. Ayun. Kasi marami tayong order, no? Ng quail egg. Dito rin ganun ginagawa ko. Kinukuha ko na rin agad. Ayan, oh. Lulusot na lang natin yan dyan. Ayan, oh. Tapos mamaya ulit. Ayun, meron pa. Ayun, oh. Ayun. Aray. Ayan. No? So, ayan po yung mga breeders natin. May alanganin dyan. Isa na naman. Ayan. Kung hindi po kayo kukuha sa atin ng mga fertile eggs, mag-e-expire na rin po to 4 to 5 months, no? So, it's up to you na po. Basta ako magpaparami ako ng breeders ko tsaka layers. Ayun pa pala, yun po ang plan ko talaga, no? Yun po. So yan, mamaya na natin yan na asikasuhin, ang init. Pasok muna tayo sa loob, no? Tapos magki-clear out pa tayo dyan sa ating mga panabong na manok. Yung mga asil looking, pagkakakatayin na natin sa mga lalaki. Iiwanan lang po natin yung mga Texas looking, no? Para at least konti na lang nakasikaso natin dyan. Mag-iiwan po pala ako ng 4 na lalaki para magmanada dyan sa kabila. So yan ang setup po natin, no? At
Okay na yung wirings niyan. Incubate, papisa na lang. Incubate, papisa. Ganyan na lang ang gagawin po natin, no? So, yan, punong-puno po yan, mga incubators natin. Hopefully, no, makapagpapisa tayo. Ayan, no? Oh, ha? Punong-puno po yan. Ito pa, oh. Mamaya po magkakandel tayo, no? Magkakandel tayo. Ay, ito na! Sana ba yun? Ay, hindi, wala pa. False alarm, boy. So, yan, no? So, ano ba ang plan natin kung bakit tayo nagpaparami? Plan ko po na magparami po ng quail breeders, at least 500, at saka quail layers, at least 500 po. Yes po, no? At ang plan ko po is, dito po ilalagay ang mga breeders, dito po ilalagay ang mga layers, yung all hen lang lahat, no? Tapos, mamimili rin ako ng additional, no? Na mga breeders na ilalagay ko po rito sa scratch pen. Alright? And continuous po tayo magpaparami, ha? Continuous po tayo ang magparami ng quail natin at pag yan na puno na natin 500, no? Dire-diretso pa rin po tayo mag-breed, mag-i-incubate at magpapapisa. At yun na po yung ibebenta natin as day-old chick at saka RTL RTB, no? So abang-abangan nyo po yan kasi talagang gagawin po natin yan, no? Siyempre mas malaking kikitain natin sa day-old chick at saka RTL RTB, no? So ganun po, okay? So okay na tong mga wirings natin, saksakan na lang ang kulang, no? At mamaya na tayo iikot, no? Magpakain at magpainom ng mga alaga natin, no? Lalo dito. Okay? So itong mga to pwede nang tanggalin ang kanilang ayan, oh. Okay? Pwede na po 'yan, pwede na. Kasi naiinitan na rin sila eh. Okay? Hindi sila katulad ng manok, no? Na matagal po yung recovery ng katawan nila sa environment. Ayan, oh. Okay? Ano bang indication kung bakit nilalamig, kung nilalamig o ang sisiw o hindi? Pag dikit-dikit po sila, nilalamig. Pero pag ganyan po na layo-layo, no? Ay hindi po. Okay lang yan, no? So meron tayong 11, ba tama ba? 11 na lalaki. Ihiwalay na rin po natin yung mga lalaki, no? Para at least malalaman natin, no? Yung mga lalaki sa babae. Anyway, nalalaman naman pag adult na yung feathers po nila, no? So yan, mamaya samahan nyo po ako magre-repack ulit tayo ng pambentang mga quail eggs. Init, grabe. Hindi ko na po talaga kayang init. Sa totoo lang, no? Sa totoo lang po. Kaya talagang nagpupursige po ako, no? Para at least makapag over the counter tayo ng mga tang-uts natin. Makapag over the counter, maunti-untian natin para at least makapag-decide na rin po tayo, no, na mag-focus na lang tayo dito. Kasi mahirap po sa part ko, no, sa side ko. Hindi nyo nakikita kasi hindi nyo naman nararanasan. Ay hintayin na lang natin na maranasan ninyo, no, para tsaka nyo masabi na maintindihan, no? Hintayin ko yan, ha? Hintayin ko yan, no? Okay? So, yun po. Nag-wirings tayo, no? Tapos, continuous yung quail breeding, propagation natin, hanggang sa maabot natin yung 500 breeders, 500 layers. And then, papisa pa rin. And then, magbebenta na po tayo ng day-old chick. Day-old chick at saka RTL RTB po. Yun po, no? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!